So for sure, kaya yung kinilig tong video na to, excited na kayo about sa Poco F7 series. And dahil dyan, bibigyan namin kayo ng quick sneak peek and then isi-share na rin namin yung thoughts namin ni JFG about sa series na to para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat asahan and also mga dapat ninyong i-prioritize if bibili kayo ng phone na to. Kaya, simulan na natin. Unang-una, for sure, alam na ninyo yung chipset na ginamit sa dalawang phone na to dahil naka-Snapdragon 8 Gen 3 yung ating Poco F7 Pro and then naka-Snapdragon 8 Elite naman yung ating Poco F7 Ultra. And fun fact, wala po tayo ditong base version and also, ito rin yung first time nila na gumamit ng Ultra or gumawa ng Ultra phone sa lineup nila ngayon. And yeah, para sa akin, makes sense naman kasi yung specification talagang pang-latest and Ultra talaga na phone kung ako yung tatanungin. But ganun pa man, na powerful, maganda for gaming, and solid yung performance sa mga chipset na ginamit nila sa dalawang phone na to. Ang tanong dyan kamusta yung optimization na ginawa ni Poco sa mga phone na to para ma-utilize natin or ma-maximize natin yung paggamit ng mga chipset na to? Yan yung big question na gusto kong sagutin din at malaman ko sa gagawin nating full review and also extreme gaming test sa dalawang phone na to. Kaya kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, don't worry, ibibigay ko agad sa inyo yung full experience ko and also yung mga nalaman ko kapag na-review na natin itong mga to. Kaya abang-abang kayo sa full review natin about dyan. And speaking of software optimization, meron na tayo ditong 6 years software support update which is 4 generational or 4 major software update which is aabot ng Android 19 and 6 years naman na security patches. And yung thoughts ko dito, una, maganda yan dahil nga syempre aabot ng Android 19 yung Poco F7 series. Pangalawa, masipag ba yung kanilang software team para pumix ng mga bugs or kung ano namang mga issues. Yan yung mga kinakailangan natin tingnan dyan. But nung nalaman ko to, medyo napangiti ako dahil 6 years, hindi yun joke para sa isang flagship level phone. Which is goods na siya para sa akin dahil nga Poco phone to. Isa pa sa nagustuhan ko dito, nag-include na rin si Poco ng dedicated chip pagdating sa ating Poco F7 Ultra. At kung yung iba sa inyo matagal lang nanonood sa channel at napanood ninyo yung mga phones na review natin na merong dedicated chip, alam niyo na hindi gimmick itong feature na to dahil ito yung nag-handle ng mga gaming features kagaya ng game interpolation, 4D vibration, visual enhancement, resolution changes at kung ano-ano pa pagdating sa gaming. At ang maganda dito, meron yung Poco F7 Ultra ng mga gaming features na tinutukoy ko, kagaya ng game interpolation at nung visual enhancement. Malalaman natin yan sa full review. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito, solid na rin yung build quality na ginamit nila sa both device, hindi pang chipify, talagang pang flagship. And then, meron na rin tong IP68 rating, which is pwedeng mabasa or kaya malaglag sa buhanginan na hindi tayo masyado nangangamba na pasukin ng alikabok or kaya pasukin ng tubig, which is nice pagdating dito. Solid na rin yung ginamit nila dito na display dahil meron tayo ditong Flow AMOLED panel na naka 2K resolution and 120Hz refresh rate support, which is pang flagship talaga pagdating sa kanilang display part. Anyway, ilipat ko muna kay Boss JFG about sa iba pang details na i-share niya sa phone na to. So maraming salamat pare ko Stevie, and ngayon ang pinag-uusapan natin is yung Poco F7 series dahil sobrang lapit na, pa-launch na siya. And alam ko marami sa inyo na talagang inaabangan yung lineup na to ni Poco kasi talaga namang napakasulit niya. Parang nasa gitna siya ng upper mid-range phone pero at the same time lower flagship phone. Dahil normally yung presyo ng mga Poco F series is nasa around 20 to 30,000 pesos. Ang maganda rin dito, nagkaroon ng improvement yung battery capacity ng Pro version kasi dati 5,000 mAh lang yung F6 Pro. Pero currently ngayon is naka 6,000 mAh na yung battery capacity nitong Poco F7 Pro. Yung Poco F7 Ultra naman is naka 5,300 mAh na. Isa pang nabalitaan ko dito sa Ultra variant, bukod doon sa 120 watts na wired charging, meron pa siyang 50 watts na wireless charging. Ang maganda pa dito sa display niya, both Pro version at Ultra version, incorporated na yung ultrasonic fingerprint sensor. Ibig sabihin talagang napakabilis na ng pag-scan ng fingerprint mo every time na ina-unlock mo yung phone mo. So kami ni pare ko ay talagang excited kaming i-share sa inyo yung naging experience namin dito sa Poco F series. Yun nga lang, as of now, hindi pa namin pwede i-share. Pero alam ko, ang talagang inaabangan nyo yung real life usage and at the same time, yung real-time gaming experience. Kung umiinit ba, nagto-throttle down ba, ano ba yung mga settings na available sa games, kaya ba niya to, kaya niya ba yan? Which yung mga bagay na to, yung pag-uusapan namin ni pare ko Stevie once na in-upload
upload na namin yung full review. Ayun, talagang pasilip lang muna, konting pahapyaw lang. For now, ibabalik ko na muna kayo kay Pare Kois TV. Ngayon naman, kung napapaisip kayo kung ano yung mas magandang bilhin sa dalawang phone na to, as of now, wala pa akong may bibigay na super suggestion dahil nga hindi ko pa na-experience yung isang phone which is the F7 Ultra, pero sa F7 Pro na-experience ko na. But kung i-compare natin sa paper or kaya sa specs, yan yung gagawin nating batayan. Syempre, nakadepende pa rin yung sagot. Kung gusto mo ng maganda and solid na gaming phone, maganda yung kanyang performance at medyo optimized pagdating sa emulated game, go for F7 Pro. Pero kung gusto mo naman ng mas more powerful, maganda yung kanyang FPS for sure, at halos lahat ng game ay kaya niyang i-sustain pagdating sa kanyang mismong gaming capability, for sure, go for F7 Ultra. Kasi based sa mga review na ginawa natin sa mga phone na merong Snapdragon 8 Elite, talagang stable at maganda yung kanilang performance pagdating sa mga game na nilalaro natin. So just as I said, ito ay paper-based pa lang din na suggestion. So ibig sabihin, hindi pa to yung pinaka-accurate and also pinaka 100% suggestion ko kung bibili kayo ng F7 Ultra or F7 Pro. Kaya abang-abang kayo sa magiging full review natin. Yun lang. Peace!